2013 ng programang Unang Hirit, kinilatis ang senatorial candidates na sina San Juan Representative J.V. Ejercito, re-election ni Senator Coco Pimentel, dating MTRCB Chair Grace Poe at Jesus is Lord Movement Leader Brother Eddie Villanueva. Balikan ang mga isyong kanilang tinalakay sa mainit na balitang hatid ni Arnold Clavio. Sa pagsalang ng apat na senatorial candidates, isa sa mga natanong sa anak ni dating Pangulong Joseph Estrada ay ang kanyang yaman. Sa liit daw na kasi ng natatanggap na sweldo ng mga politiko, paano siya nagkaroon ng napakaraming ari-arian? Saan nyo nakuha ang pera para sa puhunan? Sa sweldo niyong alkalde po, Diyos ko. Well, Maring Winnie, kasi noong 1990, so pagka-graduate ko ng kolehiyo, pumasok na po ako sa negosyo. No? Pumasok po ako sa, napasailalim pa ako sa isang kaibigan na negosyante na na-train ako. Tapos ako po yung nagnegosyo. At alam niyo naman kapag entrepreneur ka, try and try, siguro sa 10 na itayo, may mga 3 lamang ang umusbong. At medyo naging successful naman ako. Lalo na yung naabutan ko yung real estate boom noong 1990s, no, bago nag-crash ang market noong 1997. Ako po yung isa sa mga pinalad. Kaya po yung mga negosyong yan, kung makikita niyo yung Jollibee, kung unang-una ay natayuan 1995 pa. Kaya medyo may katagalan na rin ang panahon. Bago pumasok sa politika, ay established na po ako sa negosyo. No, kaya lang yung pagpasok ko sa politika ay, kumbaga, by force of circumstances. Kaya masasabi ko na kahit na wala ang politika, kaya ko naman po mabuhay. Kay re-election ni Senator Coco Pimentel naman, nandadaya noong 2007 elections. Inalam ko ang pananaw sakaling pumalpak ang automated elections. Sundan ko lang di mga tanong tungkol dun sa PICOS, ano? Ang reaction mula kay Chairman, kung magkakaroon ng ganyang problema, balik tayo sa mano-mano. Pabor ho ba kayo dun, Senador? Hindi po, kasi ako ay nahalal bilang senador sa last manual election at hindi nga ako nakaupo dahil nadaya ako eh. So, mayroon na tayong phobia o trauma dyan sa manual election. At hindi naman siguro maganda na gano'n ang sagot ni Chairman, no? Just because mayroong kritisismo, parang blackmail na yung sagot. Ang tamang sagot, solusyonan natin at ipakita sa taong bayan na nag-work ang solusyon. Yun po ang dapat gawin po natin. Si dating MTRCB Chair naman na si Grace Poe, diretsang tinanong kaugnay sa mga hindi umano niya kasundo sa koalisyong una kung saan siya guest candidate. Ayon dito sa inyong vitae, sabi nyo hindi kayo nag-agree sa composition ng coalition ng una kasi daw may mga miyembro na symbolic po ng electoral fraud. At the same time, kayo po ay parang common candidate ng una at saka sa Liberal Party. So, pwede nyo bang ma-explain sa ating mga kapuso kung hindi nyo gusto ang composition ng una, bakit kayo pumayag na maging common candidate? Can you please explain that seeming inconsistency? Thank you. Actually po ma'am, ganito po yun. Kaya nga po ako sumama sa koalisyon ng Pangulo. Unang-una po, isa pong karangalan na maimbitahan ng isang kahit paano nagbalik ng tiwala sa ating institusyon. Ngayon po, sa una, hindi ko naman sinabing hindi ako sang-ayon sa kanilang plataforma. Ang sinasabi ko po, hindi po ako komportable na sumama sa ibang kandidato na naging simbolo nga ng mga ipinaglaban namin noon na kontra sa mga pinaglaban namin noon. Katulad si Senator Coco Pimentel, kasama po namin yan sa kontra-daya noon dahil nga sinusulong namin na mailahad ang katotohanan sa eleksyon. Kaya nga po para sa akin, wala pong personalan. Actually, pag nakikita po kami okay lang. Pero yung isa po kasi, naging parang tagapagtanggol ng dating nakaupong Pangulo. So yun lang naman po. Pero pagdating po siguro sa plataforma ng kabuuan ng una, pareho naman tayo siguro naghahangad ng kabutihan para sa bayan. Ang evangelist leader ng Jesus is Lord Movement naman, na si Brother Eddie Villanueva, nagbigay ng pananaw ukol sa separation of church and state na nananatiling kontrobersyal na issue. Tinanong ko po ito sa isang kandidato, tatanungin ko uli sa inyo. Ang simbahang Katoliko po, ayaw pumayag na ang kanilang mga pare at saka mga obispo ay tumakbo for public office. Pero dito ngayon sa inyo, you seem to allow yourselves, kayo yung pastor kayo, you seem to allow yourselves. Paki-explain nyo ba
nyo po sa amin, sa mga kapuso, kung ano ang difference ng inyong perspective, the Roman Catholic Church and a Christian organization such as yours. Sa mga Christ-centered movement po, naniniwala kami na ang mga nagmamahal sa Diyos dapat ipakita rin ang pagmamahal sa kapwa at sa bansa. Hindi lang heavenly minded. Kaya po sa ating konstitusyon, walang pinagbabawal ng relihiyon ay maging factor sa pagtakbo sa public office. Maliwanag po ang sabi sa konstitusyon, no religious test is required in the exercise of political and civil rights. Kaya po kahit na anong ating relihiyon, kahit na anong antas ng ating pananampalataya, meron tayong karapatang mahalin at magbigay ng malasakit sa ating minamahal na bansa. Katulad po ni Brother Eddie, ako po'y dating aktivista, ako po'y ekonomista, ako po'y nakulong ng 2 beses, at tapos tayo po'y naaresto ni Jesus, naging ebanghelista. Lalo pong tumindi ang pagmamahal ko sa ating bansa nung maranasan ko ang pagmamahal ng Diyos. Kaya wala akong conflict sa banal na kasulatan ang paglilingkod at pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Sa 33 senatorial candidate, 29 ang nakahirita namin sa loob ng 3 linggo. Hindi nakadalo sina Nancy Binay, Senador Alan Cayetano, dating Senador Jambi Madrigal at Senador Sunny Trillanes. Nais namin magpasalamat sa aming election partners at iba pang nakasama namin sa Iritan 2013 na naging top trending pa sa Twitter. Laging tandaan, sa pagboto sa Mayo, dapat tama. Ako naman Arnold Clavio para sa GMA News.